beloved, Boss Mike, Cervera. O eto naman mga kababayan, yung mga DDS na nagsasabing magpapaputol daw ng utin. Ano? Diba? O paano yun? Eh yung ba yung mga susunod pa? Kung sakasakali na maaresto na nga itong si Bato de la Rosa, o Alicia Duran, Dali Babes, Lucy Minigawa, o Ai Chang, Mayet Gati. Batian kayo. Oo, shoutout sa inyong lahat. Para mabilis tayo, eto na nga ang balita. Nakaw! Umano ng International Criminal Makinig makinig kayo mga kababayan ko. Pasok nene. Pinapaaresto na umano ng International Criminal Court o ICC si Senator Bato de la Rosa ayon sa magpakakatiwalaang source ng News 5. Naglabas na raw ng warrant of arrest ang ICC laban kay de la Rosa at natanggap na ito ng Interpol. Nasa Pilipinas na rin daw ng mga Interpol para arestuhin ang senador. Nakapatay na mga kababayan, narinig nyo ho yun? Ito ho yung balita kahapon nandito na raw po ang Interpol sa Pilipinas. Kaya ngayon, mga kababayan ko, kung si Bato, nung una, balita pa lang, at ngayon maliwanag na meron na nga hong warrant of arrest siya. Galing sa ICC, pinadaan sa Interpol para arestohin siya, lalo na hong magtatago yan. Magtago ka doon sa tabi ni Robin Padilla para parehas kayong magurgur. Ano po? Mga kababayan ko, ayan maliwanag yan. Maliwanag pa siya, maliwanag. Oo, maliwanag pa sa bumbunan niya. Pasok. Nako po. Maliwanag yan Natanggap na ito ng Interpol. Natanggap na daw po ng Interpol. Sa Pilipinas na rin daw ng mga Interpol para arestuhin ang senador. Nasa Pilipinas na raw po ang mga taga-Interpol para hulihin, arestuhin, siluhin, si Bato de la Rosang Calvo. Tuloy. Wala pang natatanggap na impormasyon ng DOJ at DILG tungkol dito, pero ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, inihahanda na nila ang task force na tutulong sa pagdakip kay De La Rosa. Patay ka dyan! Nako madadagdag, magkaka-pogi points kahit papano si John Vic yan. Magkaka-pogi points si John Vic dyan kapag ka nahuli si Bato de la Rosa. Diba? Kaya lang, John Vic, putang ina, yung si Saldico, si Atong Ang, wala pa rin Si Harry Roque, kahit si Harry Roque na lang, pipitsugin na, napugante na lang yan, hindi nyo pa rin mahuli-huli. Paano pa namin na ngayon Paano pa ngayon na inyong mahuhuli si Bato? Matagal nang nagtatago nga ito. Nakaw! Diba mga kababayan? Ngayon, sa akin mga kababayan, nagdidelikado nga naman ang mga loyalista na senador ni Sara Duterte. Kung si Bato mababawasan. Isa si De La Rosa sa mga pinangalanang kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs. Di ba mga kababayan ko? Isa ho yan sa pinangalanan na kasapakat ni Duterte. Ang tanong ngayon, mga kababayan ko, marami kasing epekto ito. Maraming epekto. Bakit? Mga kababayan, baka nakakalimutan nyo. Isasagawa ho ang impeachment trial ni Sara. Diyan po sa Senado. At kung si Bato de la Rosa ay magtatago o dili kaya ay mahuhuli, mababawasan sila. Paano pa nila mapagtatagumpayan yan? Paano nila mailalagpas na hindi makonvict si Sara Duterte, mga kababayan? Diba? So, mukhang mahihirapan ang loyalistang mga senador ni Marcoleta, mga kababayan. Nakaw. Kayo ho, mga kababayan. Eto nga lang ho si Bato
kung inyong matatandaan, di ba? Ito ho yung napakayabang. May nagtanong sa kanyang reporter, hindi ho ba kayo natatakot, na hulihin ng Interpol at dalhin sa ICC? Hindi ako natatakot, Hindi ako natatakot. Ganon, mga kababayan. Ang kanyang sagot. At nung nagkaroon siya ng press con, sinabi pa niya kay Senator Trillanes, "Make my day, Mr. Trillanes. Go ahead." Gumaganon pa, di ba? Pero ngayon, mga kababayan ko, ilang buwan na ho ito Magkakalahating taon na ho na nagtatago itong si Bato de la Rosa at patuloy pa rin sumusweldo. So sa madaling salitang, ibig ko sabihin dito, mga kababayan ko, walang isang salita si Bato. Kaya kung ano mga pinagsasabi ng mga DDS na to, wala itong mga ito. Yung mga nagsasabi dyan, yung mga nagpapahype na magpapaputol daw ng tite, na ayusin mo muna yung bingot mo, bungal ka pa pala. Yung bingot to, yung sino ba yung Jack ba yun na, Jack Aragota. Bingot na, bungal pa, mga kababayan ko, tignan nyo ho. Yan ho yung mga nagpapahype na putulan daw ng titi kung sakaling uhulihin daw si Bato dahil nga daw wala na daw jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ganyan ho sila kamangmang Hernandez Pagadora, Teresita Tan, Joan Jose, Lisa Villa, Jari Pasagi, nako, mga kababayan, Leo Glenn Tumala, shout out po. Ngayon, mga kababayan ko, yan na ngayon ang problema. Kaya ho, siguro, eto namang mga kaalyado, ito mga kaalyado ni Bato de la Rosa, talagang kabado na ho. Kabado na. Tingnan nyo ho, mga kababayan ko. Kung yung iba ho, mga kababayan, si Sara Duterte, gusto nila ipatigil yung botohan na mangyayari ho bukas. Di ba? Bukas ho yun mangyayari. Yung pong botohan na ho kung may i-impeach si Sara Duterte. Kung madadala sa Senado yung kanyang article of impeachment at kung may impeach siya sa Senado bukas. Nako po, Alan Rosel, Dali babes, Bato, the plane is waiting for you to hop in. Nako! Ayun na nga. Diba? Rolly Pautan, Nick Candido, Leia Patricio. Kayo, mga kababayan, Priscilla Ramasamy. Ano masasabi nyo dyan? Tingin ko, mga kababayan, seryoso Kasi yung warrant of arrest na yan, matagal na yan. Tagal na yan na usapin Di ba, Saldi Magbalon? Ang tanong nga lang, mukhang may nararamdaman ako rito Mukhang tinataon talaga na yung bang kailangan niyang pumunta ng Senado para bumoto at para maging hurado. Ronaldo Pumaren, Magiting ng Bulacan. Shoutout po. Si Carl G. Tolentino. Di ba? Kayo, mga kababayan. Tingin ko, mga kababayan, mukhang mauubos sila bago bumaba si Pangulo. Pero yun yung mga kababayan ko, naiisip ko lang ito. Hindi galing sa bolang kristal, Naiisip ko lang. Anami Pe, Jaco Salim, Tingnan nyo, wala si Bato, nahuli si Kibuloy, nahuli si Digong, mahuhuli si Bato. Siyempre, isusunod si Bongo. Diba? Tapos si Sara Duterte may impeach. Wala na. Hindi nila namamalayan, naubos sila bigla. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Nakuha nyo? Tignan nyo isipin nyo maigi. Nauna si, sino? Si Kibuloy. Bakit? Pinaghihinalaan natin yan
na siya yung tagahawak ng yaman ni Duterte. Siya yung pumopondo sa mga rally-rally pansinin nyo kasi. Natatandaan nyo ba? Bago ho, lahat-lahat, mula, eto na nang nangyayari na to. Nung simula niyan, mga kababayan, nang hindi pa nakakulong si Kibuloy at hindi pa nakakulong si Digong, mga kababayan ko, tandaan ninyo, halos linggo-linggo na may rally sila. Di ba mga kababayan? Di ba? Halos linggo-linggo yan. Naka-schedule na tuloy-tuloy. Hanggang sa ibang bansa yan, mga kababayan, umiikot sila nung hindi pa nakakulong si Kibuloy. Nakuha nyo? Nung nakulong, mga kababayan ko, ano nangyari? Bakit tumigil ang mga rally? Kaya yung sinasabi ko sa inyo na si Kibuloy, ang ingat yaman ni Digong, totoo yan. Baka nakakalimutan nyo pa, nag-isang linggo pa silang mahigit dyan sa Liwasang Bonifacio na nagrarally, araw-araw yun. Walang paltos, 24 oras. Natandaan nyo yun? Natandaan nyo? Yung isang linggo sila dyan sa Liwasang Bonifacio na nagrarally. Bukod doon sa Liwasang Bonifacio, iba pa yung mga amuyong, yung mga tai-taing mga vlogger na kahit lilima lang sila, nandoon sila sa EDSA Shrine. Diba? Yung iba naman nasa Luneta. Kanya-kanyang eksena yung mga vlogger nila. Alam ni Pebbles Cunanan yan. Diba? Siya yung nangunguna dyan Friday group yan Si Pebbles Cunanan. Rarally sila, rarally. Tapos Liwasan, isang linggo, tuloy-tuloy yan. May schedule, di ba? May nangyari pa nga may pangyayari pa nga sa Bulacan, hindi sila pinayagan. Di ba? Dinimanda sila ng may-ari ng lupa. Hindi nila alam, ang Bulacan, mga loyalista yung Bulacan. Lahat yan, loyalista. Ano nangyari? Di ba hindi sila pinayagan? Isipin nyo maigi. Kaya mga kababayan dito, natin makikita na talagang napakagaling ng pagkakasalansan at pagkakakamada para para siluhin ang lahat ng ito pinalaya sila Pachuchay, yun, Lolita Salazar, Michael Alwag, Rain Daniela, kasama si Argo sa Friday group. Di ba? Ngayon, ano nangyari mga kababayan nung nahuli si Digong? Si Kibuloy. Doon ho naglabasan na wala pala silang dami. Sabi ni General Torre, hindi naman totoo pala na milyon-milyon sila. Kasi nung hinuli namin si Kibuloy, wala pang libo na nandoon ng mga tao. Wala pa raw libo, mga kababayan. Kaya nakakapagtaka na makakapag-likom si Kibuloy ng ganyang karaming yaman. Kaya ang pinagdududahan nga, at duda na din natin, duda ko na rin, pera nga ni Digong, yung pong umiikot na pinanggagastos, diyan po saan? Sa pinamumunuan ni Kibuloy. Yung, dinahinto mga kababayan ko. Natakot, sumuko Malapit na raw kasing matunton yung malaking bolt diyan sa KOJC compound. Naalala nyo yun na na-vlog natin yung mga yun na malapit na matunton kung saan yung pinakamalaking bolt kung saan tinatago
ng mga Duterte, pamilyang Duterte, ang kanilang kayamanan sa pamamagitan ng pag-iingat ni Kibuloy at siyempre sa kingdom. Grabe, di ba? Ganon ang mga kwento. Ngayon, eto na. Di ba? Bumanat ng weak leader, drug addict, bangag na presidente, eka. Ngayon, ano masasabi nyo? Mga DDS, pabangag-bangag pa kayo. Ayan na ngayon, mauubos na yung mga idol nyo. Hindi nyo ba napapansin? Pansinin nyo kasi. Mga kababayan ko, paubos na sila. Mawawala si Bato, isusunod si Bongo. Si Sara may impeach. Hindi na makakatakbo kailanman. Alangan naman ng si Baste. Mga kababayan ko, si Baste hindi nga manalo nga kahit na mayor dapat yan. Tingnan nyo. Di ba pinalitan pa ng tatay niya kasi hindi niya kakayanin si Nograles? Yan, mga kababayan. Tingin ko, kaya kinakabahan na ang kampo at ang PDP. Dahil nagdidelikado si Sara. Konektado lagi ito kay Sarang Baliw na hindi marunong gumamit ng computer. Di ba? So ngayon, sige, puntan natin ito. Puntan natin. Pasok! Nako, bakit ba natatakot itong mga ito? Pasok! Laraw ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ang mga ulat na umano'y warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kay PDP. Bakit naman ikakabahala, mga kababayan? Di ba? Anong ikakabahala mo? Anong meron ba? Kasi kailangan lang bilang sa Senado. Kailangan nila na mahadlangan. Yung alin? Yung pong yung sinasabi na impeachment trial dyan sa Senado. Kailangang hadlangan ng mga loyalista ni Sara Duterte ng mga senador. Tuloy natin. Arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa ay kay PDP Deputy National. Ulit. Ikinababahala raw ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ang mga ulat na umano'y warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa ay kay PDP Deputy National Spokesman Ferdinand Topacio. Nako. Kung totoo man daw ito, mariin nilang kinukundina ang anilay panibagong paglapastangan sa soberanya at kasarinlan bilang isang bansa. Lagi naman kayong ganyan Kapag kayo'y nasusukol, kapag hindi pumapabor sa inyo, lagi na lang may problema. Pero sabi ni Ai Chang dito, 1 point, magdadalawang libo, 3,000 na tayo mga kababayan. Konti pa lang daw yung nagla-like sa inyo. Abi, maawa na kayo kay Ai Chang, Maawa na kayo. Hernandez Pagadora, mag-like ka na. Sa mga hindi nagla-like dyan, mga DDS siguro yan. Di ba? Joby Bilal, Dayan Asuncion. Shoutout po. Una Ramirez. Shoutout sa inyo. Eto na, mga kababayan. Tuloy! Natili raw nakatuon ang PDP para protektahan ang karapatan ni De La Rosa at ng bawat Pilipinong lumalaban sa anilay pang-aapi, pang-aabuso ng kapangyarihan at korupsyon ng Administrasyong Marcos. Naku! Ibabaling na naman daw sa korupsyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Panagutin nyo si Martin kung yun ang tinutukoy ninyo. Huwag si Pangulo. Si Pangulo, puro yung pagtatrabaho. Like na lang, pinagdadamot pa, sabi ni Alicia Duran. Di ba shine, Maria Lourdes Tayag. Tanyag pala yun. Shout out. Nako, ewan ko, Jojo Bumagat ba yun? Shout out. Naimbag na bigat kada kayo amin na po, Ray Managire, Maria Cristina, Eugenio, yan, si Aileen Isla, si Marin Dineros, at siyempre, si Arnold Lopez, Luisa Macmellon, yan ko, si Jaril Pasake,
Oh. Pasagi. Oh. Senny Mastril. Oh. Micol Sky. Oh. Shoutout po sa inyong lahat, ha? Shander Cruz. Eto na. Mga kababayan ko, ang totoo dito, hindi naman ho yung mga sinasabi nila na kesyo, pag ano na naman dito, pag labag sa soberanya ng Pilipinas, eto daw labag sa karapatang pantao ni Bato de la Rosa. Putang ina mga kauban, ewan ko. Bakit hindi nyo na lang naaminin? Di ba? Kaysa yan na may pinapasahan kayo ng kasalanan, but aminin nyo na lang na hindi pwede kaming mabawasan sa Senado kasi si Sara mai-impeach na sigurado. At baka mahatulan pa sa Senado. Yun na lang sabihin ninyo. Alam naman na ng tao yan eh. Di ba? Alam na ng mga tao yan na kayo, ang tanging inyong gusto, nais, ay mapawalang sala si Sara Duterte at mapatakbo ninyo na presidente at kayo'y mga putang inang mga umaasa na kapag ka nanalo si Sara Duterte, sigurado na ang inyong mga opisina at mga upuan sa Malacanang bilang gabinete niya. Yun lang naman ang gusto ng mga hayop na yan eh. Magkaroon sila ng posisyon sa gobyerno para makapagnakaw yung mga hayop na yan. Ayo ba yung mga ganyang mga itsura? Nila Mike Defensor? Nila Topacio? Nung mga iba pa na mga sinto-sintong mga congressman at mga vice mayor? Ano itsura ng mga yan? Tignan nyo. Sino ang mga kasama? Abay, puro magnanakaw din eh. Chavit Singson. Mike Defensor. O, kita nyo naman mga kababayan, ang negosyo. Ang negosyo niyan, mga kababayan, mga puki. Nagbebenta ng puki. Anak ng pating mga kababayan, paano naging maayos yung mga yan? Liwanagin nyo muna yan. Marami ho, mga kababayan. Ang mga nandiyan, lahat nasa kanila. Oo, yung mga baguhan, yung mga papansin lang. Yung mga sinto-sinto na akala mo nasasaniban. Magsasalita lang mga kababayan, kailangan manggigigil pa yung mga yan. Pwede naman na magsalita ng maayos tulad ng pagsasalita natin. Pero pag nasa entablado, yung inaako na siya daw yung solid north, yung malaki ang butas ng ilong, yung singlapad ng bibig niya yung ilong niya, na mas maitim pa kay Norman Mangusin, palibasa magkababayan sila, taga Isabela. Ayun, mga kababayan ko, tignan nyo. Di ba? Wala, mga kababayan nyo. Sino pa? Si Lebiste, na nababarimbot sa pagsasalita. Nagkakabuhol-buhol yung mga paliwanag. Nako! Sino pa, mga kababayan ko? Si Meow Meow. Tignan nyo naman kung gaano kasira ang ulo rin nun. Hindi ba kayo nagtataka? Yung mga siraulo nasa kanila. Mula vlogger hanggang kay Sara, puro mga siraulo, mga putang ina. Tao pa ko ha! Totoo naman, di ba? Totoo naman. O hindi nyo pa rin ba mag-gets? Hindi nyo ba pansin, mga kababayan? Hindi nyo pansin? Putik na yan, mga kababayan. Mula sa pinakamababa. Yung mga vlogger nila na umaasa na magkakaroon ng posisyon sa gobyerno kapag nanalo si Sara, hanggang kay Sara mismo na gusto nilang iluklok na presidente, puro mga siraulo, mga putang ina. Tao pa mo ha! Tama? Putang ina, si Sara lang mga kababayan, no? Si Sara lang eh. Di ba?
Oh, ano pa nababalitaan natin? Yung pagka daw nakulong si Bato de la Rosa, magpapaputol ng titi. At eto daw ho, mga kababayan, yun din pong gustong gawin daw po na tagapagsalita ng Malacanang. Putang ina, hindi pa ba palatandaan ng mga siraulo yung mga yan? Mga kababayan, ang gusto nilang maging tagapagsalita ng Malacanang na magiging kapalit ni Yussi Claire Castro, eto daw ho yung ngongo. Yung Jack Argota daw, mga kababayan. Ang ina. Ano bang klaseng pag-iisip meron kayo? Di ba? Kita nyo mga kababayan, gagawin nila na spokesperson, sino? Si Jack Argota, ng Malacanang. Ngongo yung putang inang yon. Paano maiintindihan ng mga Pilipino yon? Di ba, Antonio Espino? Paano maiintindihan? Tingnan nyo mga kababayan. Ito na lang eh. Yan. Mga kababayan. Ano sabi niya dyan, mga kababayan ko? Papaputol ko, titi ko, pag nadala nyo sa ICC, si Senator Bato. Malabo yan kahit pwersahin nyo pa dahil hindi membro ng ICC ang Pinas. Sabi ko sa inyo, mga bobo talaga ito eh. Mga bobo. Di ba? Di ba, Sab? Thank you naman ha. Yan si Sab, dala-dalawa account. Di ba? Yan, kininala. Di ba, Jenbal Madrid, sino yun? Yun. Nako. Sabi rito. Ngayon, mga kababayan ko eto ba'y susunod? Ito ba'y susunod tong putang inan to? Mga kababayan ko, si Bato de la Rosa ngayon, nanganganib. Dahil nga sabi, ang Interpol daw ay nandito na ho sa Pilipinas para ho hulihin, dakpin si Bato de la Rosa. At ganun din ho ang sinabi ni John Vic Remulla na kikilos na daw po sila, magre-ready na at gagawa na ng task force para lang po sa pagtulong sa pagdakip kay Bato de la Rosa. Ang tanong, ipapaputol ba niya titi niya? Kaya mga kababayan, alam nyo, kasi mga bobo. Mga bobo yung mga yan, mga kababayan. Lahat naman sila dyan, mga bobo. Di ba? Boss Mike, di obra pala. Soundproof sa mga mura mo. Wala! Tatagusin yan. Yung mga eardrum na mga putang inang yan. Ngayon, mga kababayan ko, sabi ni John Vic yan kanina nasan ba yun? Palay nga natin uli. Sabi ho, yan, ni John Vic. Ayan, Ito na umano ng International Criminal Court o ICC si Senator Bato de la Rosa ayon sa magpakakatiwalaang source ng News 5. Naglabas na raw ng warrant of arrest ang ICC laban kay de la Rosa at natanggap na ito ng Interpol. Kita nyo? Natanggap na daw ng Interpol. Pinapa-aresto na daw at natanggap na daw ang request ng ICC para ho dakpin, hulihin si Bato de la Rosa na takot. Alam nyo, ang tawag ko dyan sa mga matatapang lang magsalita, mga bayot. Di ba? Bakla. Parang si Baste Duterte, di ba? Pilipinas na rin daw ng mga Interpol para arestuhin ang senador. Gayunman, wala pang... Kita nyo? Nasa Pilipinas na raw ang mga taga-Interpol. So, delikado na si Bato. Anytime, mga kababayan, Maring Joji, di ba? Sigurado na yan. Roel San Pedro. Kapag ka nahuli ho si Bato, marami nang matatakot. Si Bongo, susunod na ho yan. Susunod na ho si Bongo para arestuhin yan, mga kababayan. Kita nyo, no? Sa mga kasamaan, sa mga kagahamanan,
sa katakawan ng kapangyarihan, sa katakawan ng kayamanan, pera. Oh, 'di ba? Walang silbi 'yan. Walang silbi kung ikaw naman ay nakapreso, kung ikaw naman ay nakakulong. Wala na. Wala na silbi ang buhay nyo, maniwala kayo sa akin. Para saan pang buhay nyo kung nakakulong kayo? Wala na. Ah, 'di ba? Tuloy. Natatanggap na impormasyon ng DOJ at DILG tungkol dito, pero ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, Ano? inihahanda na nila ang task force na tutulong sa pagdakip kay De La Rosa. Ayan, inahanda na raw yung task force na tutulong para po dakpin si Bato de la Rosang bading. Oo, bakla ito mga kababayan, takot. Alam nyo kung wala kang kasalanan, di ba? Dapat harapin mo yan, Bato. Ha? O gusto mo naman, sabihin mo, pwede bang mag-request na lang ako? O, pwede bang parusahan na lang ho ako? Aamin na ho ako sa kasalanan ko. Pwede po bang mag-request? Pwede ba itali nyo na lang ako sa flagpole sa Luneta at lahat na lang ng gustong bumatok sa akin, bumatok. Yun na lang ang kaparusahan, ano? Nako, mga kababayan, pwede bang mag-request? Oo. Baka pwede naman kahit 5 batok. Wala na, wala na. Nang eleksyon, ang tatapang nila. Sabi rito, nagmumura. Minumura pa ang Interpol. Come and get me daw. Bakit ngayon nagtatago? Kasi nga ganyan sila. Lahat ng kampo, lahat ng kulto ni Duterte, puro lang sa salita sila, maiingay, magagaling. Parang lata nga na walang laman eh. 'Di ba? O yung mga lata walang laman. Pero mga kababayan, isa lang sinisigurado ko. Etong Interpol may daladalang kargadang laman. Ano? Sila, pag nagsalita, walang laman. Ang Interpol, laman na laman. Diba? Joel Q, Charlie Whiskey, Mario Di Maculangan. Nakaw! Di ba? Walang laman yan. Kahit mga utak niyan, walang laman eh. Pero mga kababayan ko, ang Interpol, sigurado yan, malaman. Bring it on! Sabi daw. Go ahead, make my day! Tangina mo ba to? Hayop ka? Oo. Paano ngayon yan? Yaan nako. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.